Hallelujah! Alam ko ang ating speaker ay talagang excited na sa pag-share ng Word of God. Kapag salita ng Panginoon, excited tayong makinig. Ang sarap po makinig ng salita ng Panginoon. Ibinibigay ko na po ang pagkakataon kay Sir Paul. Hallelujah! Amen! Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, so ako po ay nais ko rin mag-testimony and kumbaga talagang yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ko ay talagang nakikita ko yung kanyang mga pagpapala, yung mga blessings, yung pagprotekta, paggabay. Kumbaga talagang nakikita mo talaga yung protection ng Panginoon sa buhay mo. Kasi kumbaga, sabi ko nga nairaos ko na rin yung isang buong tawag dito, December, yung 15 days na sabi ko nung una parang hindi ko pa kaya. Pero talaga nandyan yung Panginoon na hanggang tumulong sa kumbaga na kapag kailangan mo siya ay talagang nandyan sa. And siyempre, nais ko rin magpasalamat sa Panginoon sa mga pagpapala na patuloy niya pinagkakaloob. Maliit man o malaki, talagang nandyan pa rin siya sa buhay namin. And sa mga proteksyon na sa panahon ngayon talagang, di ba, kumbaga yung opusipon talagang uso, lalo na sa mga bata. Pero talagang nakita pa rin natin yung protection ng Panginoon sa atin sa buong Bethel Church family. Okay po? So, ngayong gabi po, nais kong ibahagi sa inyo ang maikling patungkol sa Christmas. Ayan. So, excited ba kayo sa Christmas? Parang hindi ata. Ayan. So, wala. Okay, so sabihin mo sa katabi mo, Merry Christmas! Masaya ako, nandito ka ngayong Pasko. Ayan. Para yun ba, hindi masaya. Ayan, so this evening, nais ko pong italakay sa inyo how to have a Merry Christmas. But before that, let us pray first. Panginoon, maraming salamat Lord sa gabing ito, God. Patuloy niyo kami samahan, Panginoon. Kayo siyang mismo manguna sa bawat sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Kayo siyang makita, Panginoon, sa aking harapan, Panginoon. And now, Panginoon, magkaroon ng learning, Panginoon, ang bawat sa Panginoon. Patuloy kami samahan sa gabi ito, Panginoon, sa aming mga panalangin, Panginoon. Bigyan niyo ng katugunan, Panginoon, sa lalong madaling panahon, Lord. Maraming salamat, Lord, sa inyong kabutihan. Salamat sa mga pagpapala, Lord. Salamat sa protection. Ito po aming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so, how to have a Merry Christmas? Paano po ba magkaroon ng masayang Pasko? Diba? Alam naman natin na sineselebrate natin ang Kapaskuhan dahil sa kay Kristo, di ba? From the word itself, Christ, di ba? Christmas. So alam naman natin na yung iba, maraming mga pilosopo na nagsasabing bakit kayo nagsiselebrate ng Christmas ay hindi naman talaga yun ang tunay na kapanganakan ng Panginoon, di ba? So ang sineselebrate po natin doon hindi yung kapanganakan kundi yung diwa, di ba? Ang diwa ng Pasko, di ba? Ang diwa ng Panginoon. So, how to have a Merry Christmas? Meron po akong 4 na puntos. Ang unang-una po ay Jesus must be the center. Dapat po ang essence ng Christmas para maging masaya ang iyong Pasko, ang Panginoon po ang sentro ng iyong buhay. Diba? Kaya minsan, yung iba nalulungkot na kapag dumarating ang Christmas, nalulungkot sila na wala silang regalo. Diba? Nalulungkot sila na wala silang matatanggap na regalo. Ang tanong, kanino bang birthday ang sineselebrate? Sa'yo ba? Diba sa Panginoon? Diba? Kaya dapat isentro natin yung buhay natin sa Panginoon. Diba? Let be the center ang Panginoon sa buhay natin. Diba? So ano bang ibig sabihin ng, diba minsan yung mga regalo kapag hindi ka nakatanggap, malungkot ka kasi si ganito may natanggap, ako wala. Diba? So ibig sabihin ng sentro ng buhay mo tuwing Pasko ay regalo. Diba?
So ano pa pag sinabing sentro? Di ba? According to science, di ba, alam naman natin na ang araw, the sun is the center of the solar system. Di ba? Ang siyam na planeta, 8 or siyam, ay umiikot sa kanya. Di ba? So, siya yung sentro. Di ba? So, kapag, ibig sabihin na isang planeta, kapag nawala sa pag-ikot sa sun, so, maaaring mawala siya. Di ba? Maaaring kung saan siya mapunta or baka mamaya magkaroon ng, o mabangga siya sa ibang planeta. So, yun pong ibig sabihin ng sentro. Dapat po yung buhay natin ay umiikot lang sa Panginoon. Di ba po? Hindi kung saan-saan. Di ba? So, kung sa iyong trabaho, gawin mong sentro ang Panginoon. Di ba? Kung ikaw ay may negosyo, gawin mong sentro ang Panginoon. Di ba? Sa iyong pag-aaral, gawin mo siyang sentro sa iyong pag-aaral. Diba? Iikot mo ang mundo mo sa Panginoon para lahat ng mga blessing ay, kumbaga, maa-attract mo lahat ng mga blessing. Okay? So, Jesus must be the center. Diba? So, kaya dapat pag minsan, pag Pasko, ang binabating nila, Merry X, diba? Imbis na Merry Christmas, ang ginagawa nila ay Merry, tapos Xmas, di ba? So, wag po natin, kumbaga, wag nating sanayin na ganun tayo minsan magbati or lalo na sa mga chat, di ba? I-stop po natin yung pagte-text ng Xmas, di ba? Alam naman natin sa math, di ba? Kapag alam naman natin na ibig sabihin ng X ay unknown, di ba? Minsan tinatanong, what is the value of X? Ibig sabihin, hindi pa natin alam. So, ibig sabihin, kapag nagte-text ka ng ganyan, sino pinatutunguhan mo? Di ba? Kaya dapat po kapag nagte-text tayo ng simpleng Merry Christmas, okay, dapat po meron talagang Christ na simula. Di ba? So, ano po bang ibig sabihin ng Christmas? Yan po ay Christ, Master, and Savior. Yan po ibig sabihin ng Christmas. Yung M, yung Christ, siyempre from the word itself, Christ, and then yung M, Master, and yung A, and yung S naman, Savior. Diba? So, kumbaga, sinasabi natin na ang Panginoon, siya ang ating Master and Savior. Siya ang ating Panginoong tagapagligtas. Diba? So, kaya, isentro natin yung buhay natin kahit sa simpleng pagte-text. Huwag natin, kumbaga, huwag tayong tamarin na ganyan yung pagte-text. Ako talaga kahit noon talaga hindi ako nagsulat o nag-text ng ganyang salitang Xmas. Kasi nga alam mo naman talaga nang ibig sabihin ng Christmas, si Kristo, di ba? Nagsisimula sa Kanya, di ba? Hindi X. Okay? Kaya minsan pa nag-text tayo, dapat God bless. Or, halimbawa, magsabi ka ng God bless, dapat malaking titig. Di ba? Kapag sa subject na English, kapag pinatutunguhan mo ay tao, di ba dapat malaking first letter ay capital letter. So, ibig sabihin, kapag nag-text ka ng God bless na maliit, ay ang pinatutunguhan mo, hindi tunay na Diyos. Diba? Diyos-Diyosan lang kasi maliit. So, dapat kapag nag-text tayo ng God bless, yan, malaking G or malaking God bless. Diba? So, parang ang pinatutunguhan talaga nun ay ang Panginoon. Siya po talaga yung sentro. Diba? So, sa mga simpleng pananalita, sa mga simpleng pakipag-communicate, di ba? Dapat may papakita natin na ang Panginoon ang sentro ng ating buhay o ng ating kapaskuhan. Di ba? So, kaya dapat wala na pong mag-greet ng Merry Xmas, di ba? Wala na magte-text or magsusulat ng maliit na God bless, dapat malaki talaga. So, para talagang makita na ang Panginoon ay ang sentro ng ating buhay. Pag sinabing Pasko, di ba ito lagi yung nakikita natin? Si Satanas kasi, ang kanyang tuwing Christmas, ang kanyang pinakikilala sa atin, ang kanyang kumbaga ipinapakita sa tao, kapag naisip mo ang Christmas, unang-unang naisip mo yung mga bagay na ito. Di ba? Yung mga palamuti, si Santa Claus, di ba? Yung snowman, si Rudolph, da? So, mga inumin, kasiyahan. So, yan yung tinatanim ng kaaway sa atin. Na kapag sinabing Christmas, patungkol sa mga yan. Diba? Hindi patungkol kay Kristo. Diba? Yan yung gusto itanim ng kaaway na kapag Christmas, ang sentro ng Christmas, ayan, yung mga bagay na yan.
Di ba? So, kaya nga di ba merong kantang Rudolph, the red-nosed reindeer, di ba? Santa Claus is coming to town. Yun yung ini-instill sa utak natin. Sino ba talaga yung darating? Si Santa Claus ba? O ang Panginoong tagapagligtas? Diba? So yun yung ini-instill ng kaaway na kapag tuwing Kapaskuhan, ang darating ay si Santa, hindi ang Panginoon. Diba? So, yun po. So, minsan, hindi magiging masaya ang Pasko mo dahil ang sentro ng buhay mo ay pagkain. Diba? Hindi ang Panginoon. Magiging malungkot ka kasi wala kaming pagkain masasarap gaya nito. Diba? So kapag hindi po si Jesus ang focus ng ating Christmas, pwedeng maligaw po tayo. Di ba? Christmas is not about gift giving. Although tinuro sa atin, di ba, nagsiselebrate tayo ng gift giving, kasi yun naman talaga, ang Panginoon ay tinuro sa atin kung paano magbigay, kasi siya mismo ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pero kumbaga bonus na lang yun. Di ba? So, kasi si Kristo talaga ang sentro ng Kapaskuhan. Hindi yung kapag wala ka natanggap na regalo, sasabihin mo na agad na, ay, it is my worst Christmas ever. Hindi. Di ba? So, kapag wala kayong masarap na pagkain, sasabihin mo na agad na, hindi masaya ang Pasko ko. Di ba? So, yung iba po nagpo-focus sa handa. Kapag walang lechon or ham o masarap na pagkain, hindi mo masasabing, hindi ko baga feel yung, masasabi mo na, hindi ko feel yung Pasko. Bakit? Kasi wala namang pagkain sa amin. Kahit po sa simpleng pagkain lang, at least masaya kayo buong pamilya, isineselebrate nyo ang Kapaskuhan, na kumbaga yung sentro ay ang Panginoon, so magiging masaya kayo sa kabila ng kawalan nito. Diba? So wag natin i-focus yung ating paningin o yung ating kaisipan sa mga bagay na yan. Diba? Kasi kapag nakafocus tayo dyan, talagang maliligaw tayo kung ano nga ba talaga ang essence ng Pasko. Hindi magiging merry ang Pasko mo, ang Christmas mo, kung dyan ka nakafocus sa mga bagay na iyan. Sabi sa Isaiah 9:6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So meaning, ang Panginoon po talaga, siya yung pinakasentro, siya yung pinakabida. Diba? Nung simula pa nung isinilang siya. Diba? Nung tinawag si Birheng Maria, talagang, diba, sabi ni Maria, yung tinawag siya, sabi niya, let it be. Kung ito ang kalooban ng Panginoon, then let it be. Diba? So, ganon. Kumbaga, ipadama natin kung tayo mismo mga Kristiyano naka-experience kung gaano kasaya yung Pasko, ipadama po natin, maging instrumento po tayo sa ating mga kapwa mananampalataya. Okay po? So the first one is, Jesus must be the center of our life. Next, the second one, worship must be your top priority. Tuwing Christmas po, sabi sa Mateo 2:2, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Ito po yung tatlong wise man. Di ba? So ano ba dapat yung ginagawa natin tuwing Pasko? Dapat po is to worship Him. Dapat yun po yung priority natin. Di ba? So, we are created in God's purpose. Tayo po ay nilikha ng Panginoon dahil may purpose siya sa atin. So, kung ikaw ay nilikha ng Panginoon para umawit, then umawit ka kung yun ang purpose mo. Diba? Kung ikaw ay nilikha ng Panginoon para mag-preach, then mag-preach ka kung yun ang purpose mo. Diba? Yung sa fivefold ministry. So, yun yung purpose. So, sa atin naman, ang purpose natin is to worship God. Ito dapat yung maging priority natin tuwing Kapaskuhan para maging masaya ang ating Pasko. Diba? Diba kung minsan yung mga ibon, akala nyo na ingay lang yan, pero hindi nyo alam na yan po ay ginawa ng Panginoon para mag-worship sa Kanya. Diba? Yung kanilang mga huni na yan po ay isa form of worshiping God. Diba? Kaya sabi niya, kung walang mananalangin, kung walang sasamba sa akin, diba? Sabi niya sa kanyang mga salita, kahit yung mga bato na yan ay kaya kong tawagin para ako ay sambahin. Diba? How much more na kaya tayong mga tao?
Di ba? Na may kakayanan tayong magsalita. Di ba? Ang dami nating alam na lingwahe. Di ba? Kaya nating mag-Korean, Korean minsan. Di ba? Kaya nating kung ano-anong salita, magsalita ng mga English, di ba? Kung ano, actually, ang Pilipino, napakaraming mga dialect. Di ba? Daang-daang dialect meron tayo. Di ba? So gamitin po natin yung boses natin para sambahin ng Panginoon. Di ba? Kaya kumbaga, sabi ko nga, kung wala ka sa Panginoon, ang Panginoon ay mananatiling Diyos. Di ba? Sabi niya, kaya niyang tawagin ang mga bato para sambahin siya. So, wag po nating hayaan, wag po tayong papayag na tayo yung bato yung pupuri, yung mga ibon na aawit. Samantalang tayo binigyan ng Panginoon ng boses. Diba? So gamitin po natin yun is to worship God. Tuwing Pasko, huwag ka na po mag-worry. Diba? Mag-worship ka na lang. Diba? Naalala niyo yung tatlong wise men? Diba? Instead mag-worry sila, hinanap talaga nila. So ito po yung essence ng Pasko is to worship. Worship must be our priority. Diba? Pasalamatan po natin lagi ang Panginoon. Isipin mo, binigyan na lang tayo ng Panginoon ng 70 years para mabuhay. Diba? Hindi katulad noon, ang haba-haba ng lineage ng mga ninuno natin. Pero ngayon, 70, kapag lumampas ka ng 70, may bonus ka na. Diba? Bonus na yun, sabi nila. Diba? So imagine mo, 70 years, i-minus mo pa dun yung panahon na wala ka pang utak. I mean, walang pag-iisip. O kumbaga wala ka pa sa tamang, bata ka pa. Diba? I-minus mo palagay na 5 taon. So 65 years ka na lang mabubuhay. Tapos ang dami-dami mo pang piniling Paskong maging hindi masaya. Diba? So ilang taon na lang ang Pasko mo na magiging masaya. Diba? So isipin po natin, ilang taon lang dito tayo sa mundo. Kaya, imbis na mag-worry tayo, i-turn po natin into worship. Diba? So, magpuri po tayo sa Panginoon. Next po, number 3 po, give your life to Jesus. Sabi po sa Lucas 1:38, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos umalis na ang anghel. So sa pangyayaring iyon po, tinanggap agad ni Maria ang Panginoon. Ibigay po natin yung ating buhay sa Panginoon para maging masaya ang ating Pasko ngayong taon. Okay po? Hindi ka ba nagtataka minsan? Bakit si Maria yung pinili ng Panginoon? Diba? Samantala sa panahon nila, marami naman itong mga mayayamang birhen. Diba? Bakit si Maria yung pinili? Kasi nga nakita ng Panginoon yung puso ni Maria. Diba? Na kapag siya tinawag ng Panginoon, tinamang sagot niya, mangyayari nawa sa akin ng iyong sinabi. Diba? Nung sinabihan siya ng anghel na siya ay magsisilang ng isang batang lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Diba? So, sinabi niya agad, yes agad siya. Kaya po pagdating sa Panginoon, tayo po dapat yes agad ng yes. Diba? Yes lang tayo ng yes pagdating sa Panginoon. Sabihin mo, ay, pupunta ako sa church, pero wala kasi akong pamasahe. Hayaan mo ang Panginoon ang gagawa. Diba? So pagdating sa Panginoon, yes lang po tayo ng yes. Ibigay po natin yung ating buhay sa Panginoon. Okay po? And lastly, present yourself as a gift to Jesus. Sabi sa Mateo 2:11, pagpasok sa bahay, nakita nila ang mga bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. So ngayong Pasko po, walang ibang pinakamagandang regalo sa Panginoon kundi yung ating buhay. I-present po natin ang ating buhay as a gift sa Panginoon. I-surrender po natin ang ating buhay bilang regalo sa Panginoon. Yun pong pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa Kanya. Di ba sabi ko nga, ngayong Kapaskuhan, isineselebrate natin ang birthday ng Panginoon. Di ba? So, kapag may mga birthday,
Di ba, nagbibigay tayo ng regalo. So ito yung pinaka-regalo natin sa Panginoon, yung ating buhay. Ibigay po natin yung ating buhay sa Panginoon para maging merry ang ating pagse-celebrate ng ating Kapaskuhan. Di ba? So para maging masaya. Kasi kapag yung buhay mo ay ibinigay mo sa mundo ito, talagang hindi magiging masaya ang Pasko mo. Di ba? So yung iba nakikipag inuman, di ba? So ano magiging masayang dulot nun? Sa una, masaya pagdating ng mga ilang oras, paglasing ka na, wala na. Di ba? So pagdating po sa Panginoon, i-present po natin yung ating buhay as a gift. Okay po? So ulitin ko po yung 4. So, una-una po, Jesus must be the center para maging masaya ang ating Pasko. Pangalawa po, worship must be your top priority. Instead of worrying, mag-worship na lang po tayo sa Panginoon. Pangatlo po, give your life to Jesus. Ibigay po natin yung ating buhay sa Panginoon. And pangapat po, present yourself as a gift to Jesus. Yun po yung pinakamagandang regalo na maibibigay natin ngayong Pasko sa Panginoon. Okay po? So, sana po ay meron kayong natutunan sa gabi ito. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, na patuloy kaming sinamahan, Panginoon, sa gabi ito, God. Tunay nga, Panginoon, na kapag Ikaw ang sentro ng aming buhay, Panginoon, magiging masaya, Panginoon, ang aming Kapaskuhan, O God. Maraming salamat, Lord. We offer our life to you, Panginoon. We present our life to you, Panginoon, as a gift, Panginoon, sa inyo po, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Patuloy yung ingatan ang bawat sa amin, O God, sa gabi ito, O God. Proteksyonan niyo po ang bawat sa amin, O God. Maraming salamat, Lord, sa inyong mga turo, Panginoon, ngayong gabi, O God. Ito po ang aming salamat, dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.